Tadaan! So ito guys yung ating bagong motor natin, ating bagong new bike reveal. So ito ang Bajaj Pulsar N125. So bagong-bago lang ito dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa, lalo na sa India, marami lang ganitong motor. So ito first time. And kung di tayo nagkakamali, tayo ang kauna-unahang nagkaroon ng motorcycle na to. Kita nyo naman guys, ibang ganda. Ang laki ng gulong sa harap, sa likod, 17 inches. Yung tangke niya 9.5 liters, and then may kickstarter pa rin siya, and then may cover dito sa may preno, ayan. So ayan. So ganda ng color combination niya, purple. So kakaiba sa motor, first time ko nakakita ng ganitong kulay. Purple dito, may mga graphics na parang hindi ko maintindihan tawag dito, basta parang computer graphics ang design niya. Futuristic design. Silver to, and then matte dito medyo matte color din, and then meron siya ditong logo or decals na N125. So yung ilaw niya sa likod ay hindi pa LED yung kanyang mga signal light, pero yung kanyang stop light or yan yung kanyang brake light ay LED na rin. Ganun din yung kanyang headlights sa harapan. So makikita nyo guys, underbelly yung kanyang tambutso, So wala ditong nakaharang. And then meron pa rin siyang footpeg para sa angkasan. Maganda niya, may mga rubber, Rubber dito. Dito din sa footpeg ng driver. And then sa brake pedal. So less vibration kapag ganito yung mga angkasan, may mga rubber siya. Ganun din pala dito sa kickstarter. So hindi tayo mag-worry kahit malobat tayo sa biyahe o saan tayo abutin. May start natin yung motor natin kasi meron tayong kickstarter. And then kasama na rin pala to guys, itong kanyang factory na rin to, factory installed or kasama talaga sa design niya itong crash guard or para sa mga drop, parang ma-protectionan yung motor nyo kapag natumba siya or na-drop nyo accidentally, hindi masyadong madadamage yung mga parts dito, And then, ayan. So, ikutan natin to guys para makita nyo yung specs and features ng motor na to. By the way, yung engine nito is specifically designed, hindi siya ni-recycle galing sa ibang Bajaj. So, brand new engine siya para sa motor na to mismo, sa N125. Alright? Yan. Ang ganda, ang linis. May plastic pa, Whew. At mamaya natin tanggalin, Ikutan muna natin yung motor. So, unahin natin sa meter panel, and then sakapan, sa gulong sakap, sa likod, and then yung overall na bike. Alright? So, meron na tayong dalawang susi dito. Nasa atin na parehas. At i-on natin, buhayin natin yung kanyang meter panel. Yun, High. So, side stand. Ibig sabihin naka-side stand tayo. And then, may Bluetooth. May time clock. Itatama pa natin. And then, trip 1. 0.1 pa lang siya. Lipat natin. Refuel. Kailangan natin mag-refuel. Ayan, nakalagay dito sa left side. So, may plastic pa siya, Hindi pa natin natatanggal. So, sa taas, may neutral. Check engine. Signal, left and right. And then, yung high beam niya, Ayan. Meron din siyang high beam. Ayan, So, lahat ng kailangan natin ditong information sa motor na to, nandito lahat. At fully digital na siya, guys. So, yun maganda. Busina, okay naman. Malakas din. And then, ito yung mga niya. Switch, yung controls niya. Ayan, sa screen. Ayan, dyan siya nababago-bago. Ayan. May warnings pa. So, hindi natin muna siya i-start. Lagyan natin muna ng gasolina. By the way, guys, maganda nito. Meron siyang charging port. Yun ang maganda dito. Mayroon siyang charging port. And then, isa-isay natin dito sa left side niya. Ayan, high beam. And then, passing switch. Ayan, kung nakikita nyo. Tama yung ilaw doon. And then, signal, left and right. Tapos, ito yung control button para sa ating meter panel. And then yung busina, ayan, yung pinindot natin kanina. Sa kanan, meron siyang kill switch. Ito ang cute, liit. And then
So ito yata yung para din sa idling system niya, no? Yung pwedeng mamatay siya pag sa mga stoplight, mga 3 seconds mamatay siya. And then pwede mo naman siyang switch off. And then throttle mo lang siyang ganon, mabubuhay na. And then itong isang to, hindi ko alam para saan to. Uy, start pala. Start pala to, guys. Starter switch. Oops. Napindot natin. Wala pang gasolina, guys. Meron naman siguro konting-konti lang ngayon. No? So, mas maganda may laman na siya bago natin tuluyang painitin. Na-activate na pala to sa kasa din. So, itong kanyang salamin. Ayan. So, ganun yung itsura niya. No? May rubber siya dito. May plastic pa siya. Oh. At ang kapal ng stem niya. Ito. Sa kabila, kulay blue. Ayan. So, di ko alam. Siguro para malaman na kaliwa to. And then, may rubber siya dito, guys. Ito rubber to. Natatanggal siya. So, pwede naman siyang ibalik din. And then, meron siyang bar end. Nandito. Ayan. So, may bar end. Maganda ito, kulay black na din yung kanyang mga clutch. Ang lambot ng clutch. Grabe. And then, ganun din yung kanyang brake. Ayan. So, ang lambot ng brake niya. Handbrake or sa unahang gulong na preno. And then meron din dito kanyang .3, .4 yung brake fluid, ano. So kulay itim yung kanyang handlebar, makikita nyo yan. Tapos glossy to or makintab yung mga bolts na ginamit. Ayan. So maganda nito. Ito pala gasolinahan E20. Ayan. So buksan nga natin. Curious tayo kung may laman o wala. Yun, parang big bike eh. So talagang wala, guys. Siguro kaparanggot lang, no? Para sa fuel line mayroon siya. So close. Pindutin lang natin yan. Ayan. So nakalak na. So parang big bike, ang ganda. And then mayroon siya ditong kikita niyan, parang Batman, ano. Ayan, so yun ang kanyang harapan or meter panel. Punta tayo sa harapan mismo. So ito ang itsura niya sa harapan. Ayan, yung kanyang ilaw. LED naman yan, high and low. At medyo patusok siya, no? May baba kung tutuusin, parang baba siya dito. Ayan, okay lang yun, ganda nga ng forma niya. Bulb type yung mga signal. So yung sinasabi ko kanina, bulb type pa rin siya, okay lang yun. Tapos ito glossy to, no? Ganda. At ayan, ang kanyang gulong. So 80 lang yung lapad nito, 80, 90, 17. And then ito yung kanyang fender sa harapan. Ayan, medyo nauga siya. So ang ganda din ng kulay, no? Purple din. Tapos may reflectorize pala dito sa gilid. Pwede naman tanggalin to, pero stay na lang siya dyan. Yung kanyang disc brake, ang laki, ayan. Tapos dual pot yung caliper niya, walang brand. Okay lang 'yon. At may sticker dito sa gilid, ano. Oops. Mayroon pang pen tanggalin yung sticker or yung cover ng sticker, ano. So malaki yung kanyang rim. At ang brand ay ano to, Zoom Seat. Ayan. Made in India din. So 80 ayan, 80-117 yung kanyang size. So di ko sure kung may ABS to. Meron ba tong ABS? Walang ABS. Wala siyang sensor dito. Okay lang ngayon, sanay naman tayo kahit walang ABS. At yung kanyang suspension, guys, hindi siya inverted, may cover yung suspension dito. So kailangan mo baklasin tong cover na to kung gusto mong makita or linisin yung suspension mo, no? Madali lang naman sigurong baklasin to. Nagmukhang malaki gawa nitong cover na to. Ayan. Kanyang gulong. Punta tayo sa gulong niya sa likuran. Ito yung gulong niya. Seat din yung brand. Kung tama yung pronounce natin, Seat. At Zoom Plus. Yung brand niya, Zoom Plus. At ang size niya is, ayan, 110/80/17. Ayan. So tubeless na rin siya nga pala, guys. Yun yung maganda dito, no? Wala tayong worries na mapalatan tayo kung saan saan. Dala lang tayo pang pasak, goods na ulit. So may adjuster dito. Kulay black din pala yung swing arm niya. Kulay black din yung kanyang angkasan or
foot peg para sa passenger. May cover din ditong plastic. Plastic lang to guys. Ayan o. And meron din ditong tire hugger. Kung tama tayo. Tire hugger. Pwede naman tanggalin din to. Pero okay na din yan para less ang putik at saka talsik ng mga kung ano-anong dumi dito. So, nagmukhang malaki yung kanyang swing arm gawa ng plastic na to. At meron siyang, ayan, yung spring ng, ayan guys, drum brake. So, okay lang naman yan. Dahil 125 lang naman to. 125 lang naman siya, madali naman siyang patigilin. At ayan, yung sinasabi ko guys, N125 na decals, no? Ang ganda, Ang ganda ng design. So, may tatlong kulay siya. Kulay pula at yung isa parang yellow. Citrus yata yun. Citrus. Parang yellow green ang kulay. And then, lapit tayo sa engine guys. Ito yung spark plug niya. Ayan. So, wala siyang radiator. At mayroon siyang cooling pins. Ayan yung mga cooling pins niya. So, dyan lumalabas yung init. So, nahanginan siya. Lalamig na tong kanyang mismong engine block or itong engine mismo makina. May plastic pa Woo! Yan. Ha? 'Di ba? So kulay itim yung kanyang buong engine. And then yung mga cover naman yung wire ito, mga plastic cover to. So tingin ko kaya nating buting-ting ito. Napaka-simple lang ng kanyang engine. And then ayan. Galing tayo dito. So, punta tayo sa kabilang side. By the way guys, yung pangalang Pulsar is naka-emboss siya, no? Ayan, So, naka-emboss siya. Metallic, na parang plastic, ewan, basta yun. At silipin natin dito, ayan, So, yung tools, hindi pa natin alam kung nasaan, paano natanggalin. Meron daw, basic tools lang dyan. By the way, yung upuan niya guys, maganda naman yung foam niya, hindi siya masakit sa puwet. So magandang touring bike to. Hindi sasakit ang puwet natin sa long ride. May Pulsar na pangalan din dito. Para sa angkasan. So hati yung upuan niya para sa passenger at saka sa rider, sa driver. Merong passenger grab bar kulay silver. Ito lang yung na ibang kulay So minatching lang siguro nila dito sa gilid. Ayan. So ganun din guys. May chain guard din, plastic lang din yung chain guard. Ito yung angkasan. So, suspension niya, ayan. So, monoshock. Dito may bukasan ng upuan siguro, ayan. Dito yung susian. So, dito, gaya ng sabi ko, ayan. Factory installed, kaya matibay. Maganda pag factory installed, And then, may auto sensor dito. Ayan. Ayan, Tingin ko, hindi na natin papalitan ng tambutso to. Okay na to. And then yung cambio niya pala hanggang 5. Ayan. So 1 down, 4 up. So ito yung cambio niya. Meron din siyang rubber ayan. Side stand. So napakasimple ng engine. Ang ganda, makinis dito. So sa kabila, mas malalim yung mga cooling pins dito mababaw. Ito parang may cover pa siyang plastic dito Ayan. So sa likod guys, punta natin yung likod. Meron reflectorized dito, ilaw ng plate number andito, ayan LCD or LED. LED yung kanyang tail light o yung brake light niya So mukhang malaki gawa niya itong tire hugger, kala mo gulong. So ang sexy ng kanyang fuel tank. So maganda ito, 9.5, napakalaki ng kanyang tanke para sa 125cc So I heard na nasa 50 km per liter ang kayang takbuhin nitong motor na to. Ayan siya. Alright. So mostly yun yung specs and features nito. Walang ABS. Standard lang. So mayroong catalytic converter doon. Ayan. So ang kapal ng bakal dito. Ayan. So, pinakang nagustuhan ko guys yung tambutso niya sa ilalim. Ang hirap maghanap siguro ng nito. Replacement underbelly siya. So, luminis tingnan dito. Yan yung kabuuan niya. Di ba? Ang ganda. Panalo.
So, yun guys. Buksan natin yung upuan. Kung anong meron sa upuan. Ayun, nandito pala ang battery niya guys. Ayan ang battery niya. Kaya, sabi sa atin, pag pick up natin is activated na siya. Positive, negative. So, basic tools na ito. So, mahirap siyang kunin. Tingnan natin kung ano laman ng basic tool. So, ayan lang guys, ang tools niya. 17 para sa salamin. And then, screwdriver, yung star. Walang plat, hindi siya nahuhugot. So, yun. Wala na, yun lang. Pang side mirror lang. And then, yan, yung kanyang upuan, no. Okay, so seat height. Sa height natin na 5'5", yun itong ating itsura. Baba natin. Booms. So, lagyan natin yung specs ng seat height. So, since, ayan, medyo mataas pala siya guys. Maganda nito, natitiklop yung kanyang angkasan. So, medyo mataas siya. So, ang height ko is 5'5" lang. Ayan, tip to tayo pero napakagaan ng motor, napakadaling itayo. Very manageable naman para sa height natin. Maiksi kasi yung ating binte. Maiksi yung legs natin para sa 5'5". So, first time natin siyang lagyan ng gasolina. Meron tayo ditong 5 liters. So, premium yung gasolina natin dito, So, okay lang 'yon. Lagyan natin ng funnel. And then, lagyan natin ng baka tumulo. Okay, sound check. So, third time nating i-open yung engine. Serban muna natin kasi kabubuhay lang talaga. So, kanina, accidente natin nabuhay pero pinatay agad natin. So, ito, namatay ng pusa. And then, ito na yung pangatlong start natin. So, obserbahan natin kasi ayan. Obserbahan muna natin kung mamamatay pa o hindi. Mamaya natin itakbo or sa susunod na mga video bigyan natin ng review. Pero ngayon pa lang guys, walang vibration, grabe. Walang vibration yung kanyang mga handlebar. So lapit natin ng konti yung ating microphone. Ayan. Sound check. Bombahin natin ng konting bomba lang. Ayan. So yan yung typical na niya, tunog ng 125, no? So try muna natin naman ang kickstart. Subukan natin ang kickstart guys, kasi sayang naman. So tiklop natin to. Kickstart muna tayo. Uy, one click. So wag niyo kakalimutan itaas to kasi sasabit yung kickstart dito. One click lang siya. So yun lang ang ating video for today. At bigyan natin ng review to kung yung fuel mileage niya kung saan aabot o kung gaano kalayo yung accurate na reading niya. At tingnan natin kung pwede tayo magpalit ng gulong. Medyo mas malapad pa, at least mga 90 sana. 90 sa harapan. Kasi 80 lang to. Doon sa likod, mga 120 sana kasi 110 lang yung stock niya. Pero mas malapad na to kasi ito yung top of the line. Yung mga standard variant nito, parang 100 lang yung likod. And then dito parang siguro 80 na rin or 70. So di tayo sure. Pero ito daw mas malaki yung gulong ng special edition na to o top of the line.
So, thank you sa Bajaj. Yan. Ang ganda. Ang ganda ng kulay, kakaiba. So, that's for today's video.